Hey, what's up guys? Di nyo ba alam na lagi kayong sinusubaybayan ng cellphone nyo? Inaalam kung anong apps ang ginagamit nyo at kung ano ang tinatype mo at pati na rin ang sinesearch mo sa internet. At isa pa, sa nakakagulat rito ay pwede rin nitong mapakinggan ang inyong pinag-uusapan. Itong features na ito sa ating Android phone ay ito ay naka-activate. So hindi nyo ba alam na nakakaubos ng battery kapag ito ay naka-on? Nagpapabagal din ito ng inyong device at kumukuha rin ito ng data o information nang hindi mo nalalaman. Itong tatlong settings na to ang kailangan nating i-off. Pero huwag kayong mag-alala, ituturo ko step by step kung paano i-turn off or disable itong mga settings na to na palihim tayong sinusubaybayan. Pero bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mga tips and tricks. Makakatulong ito para mas mapabilis at maging ligtas ang ating pagbabrowse sa internet. So okay guys, simulan natin ang video. Ang una nating ito-turn off ay yung personalized shared data dito sa ating Android phone. So okay guys, ang gawin nyo lang, punta lang kayo sa settings. At dito sa settings, scroll down nyo at hanapin nyo yung Google. Okay, tap nyo lang yung Google. Dito naman sa Google Service, okay, makita nyo dito yung All Service button. Okay, tap nyo lang yan. At dito, scroll down nyo at makikita nyo dito yung Privacy and Security section. So, nandito yung Personalized Using Share Data. So, tap nyo lang yan. Itong Personalized Share Data na to, or itong mga apps na nakikita nyo dito, so ito ay kumukolekta at ibinabahagi ng inyong phone sa iba't ibang apps para i-share ang inyong karanasan sa bawat apps na inyong ginagamit. Pero sa totoo lang, so nalalaman nila yung mga ginagawa mo sa mga application. So ibig sabihin, kada bukas natin ng mga application, pagbabrowse natin sa internet, or kahit anong i-type natin or i-record, ito ay sinusuri nitong personalized using share data na ito para padalhan ka ng ads na naayon or na-recommend ng mga application tungkol sa iyong mga ginagawa. So hindi lang ito paglabag sa iyong privacy. So naapektuhan din ito yung performance ng ating mobile phone. So nakakapagpabagal ito ng ating mobile phone at mabilis ding nakakaubos ng battery natin dahil nagko-consume ito ng battery. So okay guys, ang gagawin lang natin is i-off itong lahat ng application dito sa listahan ng personalized using share data. So i-off nyo lang yung switch button na nandito sa kanang bahagi. So i-off nyo lang lahat yan. So kapag ka naka-off na yan lahat yan ng settings na yan, so hindi na nila malalaman yung inyong ginagawa o sinesearch. So hindi ka na nila may share dun sa mga ads recommendation nila. So, ibig sabihin, hindi nila alam yung information mo. So, naka-private na yung ating privacy kapag ka naka-off na itong settings na to dito sa personalized using share data. So, makakatulong din ito para gumaan or maging maluwag ang inyong mobile phone. So, mas bibilis ang ating mobile phone dahil nawala or naka-turn off itong settings na ito. So, ibig sabihin, hindi siya nagra-run kapag naka-open yung ating mobile phone. So, okay guys, dito naman tayo sa step 2. So, i-disable or turn off natin itong usage and diagnostic dito sa ating Android phone. So, paano nga ba siya puntahan? So, punta ulit kayo dito sa settings. Dito sa settings, scroll down nyo and punta kayo sa Google. Tap nyo lang yung Google. At dito sa Google, tap nyo ulit itong All Service button dito. Tapos dito, scroll down nyo and punta ulit kayo dito sa Privacy and Security. So dito makikita nyo sa may Privacy and Security section yung Usage and Diagnostic. So tap nyo lang yan. So dito makikita nyo yung Usage and Diagnostic switch button. So kapag ka naka-turn off na ito, yan, pag turn off nyo to, so ibig sabihin, pinagbabawalan na natin na malaman ni Google yung ating pinaggagawa sa Google. So halimbawa, so pagka nag-search tayo sa Google, so malalaman niya. So pagka binuksan natin yung mga apps, so malalaman niya. Tapos kung gaano tayo katagal, malalaman din niya. So kahit halimbawa nagka-problema tayo sa ating mobile phone, so malalaman din niya. So kapag naka-on itong usage and diagnostic. So kapag ka-turn off natin, hindi na yan malalaman or hindi na may papadala sa Google kung anong nangyayari sa ating mobile phone. So kahit parang nakakatulong ito para mas mapaganda yung serbisyo ng Google. So pero
kung gusto nyong hindi maubos yung battery nyo, so i-turn off nyo lang. Dahil once na naka-turn on yan, ibig sabihin nagra-run siya background. So kahit wala tayong ginagawa sa mobile phone natin, kumukonsume siya ng battery. At nakakapagpabilis itong maubos or madrain ang battery ng ating Android phone. At kapag ka naka-turn off ito, mapoprotektahan na rin yung ating mga pinaggagawa or yung personal data natin na ginagawa natin ay hindi na maibahagi sa Google. So napakalaking tulong nito para sa personal privacy natin. So okay guys, dito naman tayo sa step 3. Sa hakbang namang ito, so pipigilan natin ang ads sa pagsubaybay sa atin. So naranasan mo na ba halimbawa nag-uusap kayo about sa mga pagkain or mga bagay na tungkol sa pagkain, nag-uusap lang kayo ng inyong kaibigan halimbawa, tapos bigla kayong nakaisip mag-search sa Google, so automatic na nadidetect ni Google or ni ads yung ating mga pinag-uusapan. So ibig sabihin nadidetect yung ating mga pinagsasabi kahit hindi natin alam once nakalapit natin yung mobile phone. So okay, paano nga ba ito i-turn off para matulungan yung ating privacy protection natin sa paggamit ng mobile phone. So okay guys, dito sa ating Android phone, punta lang kayo uli sa settings. Dito sa settings, hanapin nyo uli yung Google. Yan, tap nyo yung Google. At dito sa Google service, tap nyo yung all service again. Tapos dito, scroll down nyo uli. At dito uli tayo sa privacy and security. So makikita natin dyan yung ads. Okay, tap nyo lang yung ads. At dito sa ads, yan, makikita nyo dito yung reset advertising ID. So okay guys, ang gagawin lang natin dito is i-reset natin yung advertising ID natin. So tap natin to. At may magpapa-pop up. Tap natin yung confirm dito sa pop-up. Tapos advertising ID reset. So naka-reset na siya. Tapos sunod natin tong delete advertising ID. Yan. So okay, delete advertising ID. Tap natin tong delete advertising ID button. Yan guys, advertising ID deleted na. So dito may nakalagay get new advertising ID. Yan. So, wag na natin yang itatap dahil once na mag-create uli tayo ng advertising ID, so, ganun uli o masi-search na uli or madidetect na uli ni Android phone yung ating mga pinagsasabi. Na halimbawa, nag-usap kayo ng about sapatos, so, halimbawa, nagbukas na kayo ng mga cellphone at nagbigay ng ads. So, halimbawa, mga sapatos, tungkol sa sapatos na yung lalabas. So, okay guys, successful na natin na i-disable yung ads. So kapag ka na-disable na natin, so mapipigilan na natin si Google na hindi malaman yung ating info. So naka-privacy na tayo. So hindi na niya ma-share sa mga advertiser yung gusto nating or yung pinag-uusapan natin na bagay dahil naka-turn off na itong ads. So nadidetect pala yun nung mic. Kaya once na nag-uusap kayo, so ganun ang nalabas. So mababawasan na yung paglabas ng mga gantong ads sa iyong mga application or mga sinesearch. So napakalaking bagay nito pagka naka-disable itong ads natin ito or yung advertising ID. So okay guys, na-off na natin itong tatlong settings na mahalagang settings sa ating Android phone. So okay, hindi na natin ma-share or hindi na madedetect ng ating Android phone or ni Google yung mga information na ating tinatago. Or hindi naman natin kailangang i-share sa Google. So napakalaking bagay nito. So magiging privado na yung ating personal data. So malilimitahan na ang mga information na madidetect ni Google at mai-share sa mga apps tungkol sa ating information or personal info. So okay guys, sana nakatulong itong video na to at kapag may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo below at kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel para sa mga tips and tricks na ating gagawin in the future. So okay guys, hanggang dito na lang and thank you for watching.